So ayan mga idol, welcome to my vlog. Sa ngayon, panonoorin po natin ang tutorial vlog ni Paisano Vlog PH. Ayan, tutorial po ito para po sa mga seafarers dyan. So ayan mga idol, bali umpisa na po natin ang kanyang video, ang kanyang tutorial po. Good day mga idol and welcome back to my YouTube channel. Ayan. Right, sa video na to, i-share ko lang po sa inyo ang aking PME or ang pre-employment. Ayan mga idol, step by step po yan mga idol. I-share ko lang din po sa inyo ang mga steps na ating gagawin at mga exams, medical exams na ating pagdadaanan bago tayo mag-work or sa mga aspiring OFW land-based or sea-based. Alright, wala na masyadong intro. Let's go! Bago ang lahat mga idol, ay mag-fill up muna tayo ng form dito sa reception para mabigyan ng number para sa ating QA. Ayan, una po sa lap, for fill up muna po siya. So, first step natin dito sa Ayan, bali ito na po yung first step niya mga idol. Naghihintay lang ako ng QA. First step, laboratory. Sa step na to, ay dito natin magagamit ang 8 to 10 hours na fasting. At ito ang tinatawag na full blood chem test. Ayan mga idol, bali step 1 po niya ay laboratory mga idol. At kasama na rin dito ang pag-submit natin ng stool or fecalysis. Kaya much better na may dala na kayo bago kayo pumunta Ayan, dito. pagpunta po tayo sa medical, kailangan meron po tayong stools, urine. Ayan, huwag po natin kalimutan mga idol. Ayan, magpakuha po siya ng dugo. Tip lang mga idol, pag nag-undergo kayo ng mga ganitong medical, siguraduhin niya may dala kayo ball pen. I-block niya na, sigurado, black ball pen and then water. Dalhin niyo. Tapos yung stool na sinabi ko kanina. Okay? So, ang ginawa ko, inuna ko muna yung mga test na wala masyadong pila. So, ihuli ko na yung mahabang pila. At least, tapos na lahat. So, yun yung technique ko. Nagpapamedical ako. Less na pila, doon ako pila muna. So, dito tayo ngayon sa x-ray. Next natin from laboratory. So, next x-ray. Ayan mga idol, step 2 sa x-ray. Ang test na to, ito ay ginagamit upang kumuha ng larawan ng ating mga buto o kalamnan sa iba't ibang anggulo at makakatulong din ito upang makita natin ang mga abnormalities sa ating heart and lungs. So, tapos na tayo sa x-ray. So, buti sinabihan ako ng tropa doon, Bisaya din. So, yung dental daw, unahin ko na daw kasi hanggang alas 3 lang. So, ito yung tandaan nyo rin ito mga idol. Magtanong-tanong lang kayo yung mga test na nauunang mag-close. So, yun yung unahin nyo para mas mapabilis ang exam natin. So, unahin natin yung dental kasi alas 3 lang daw yun. Ang test at diagnosis ng ngipin. Ayan mga idol, yung step 3 po niya ay dental. Yan, Upang dental. malalaman at madediagnose ng ating mga dentista ang mga problema ng bibig upang mapigilan ang paglala ng sakit. So yun, tapos na tayo sa dental. So ano nangyari? Yung mga findings daw about sa ngipin ko. So yun lang, minor lang naman. So yung linis tapos pasta. So doon ko daw sa labas, papalinisan tapos ipapasta. Tapos balik ako. Papunta lang next, siguro next week ulit para i-submit yung sinadjust na daw, pasta at yung linis. Okay lang naman, minor lang naman. Wala kailangan bunutin. Next na natin ang physical examination after dun sa dental kasi wala masyadong pila dito. Ayan. Hapon na, mamami alas 3 na. Pero mabilis naman dito. Maganda. Tapos maganda yung sistema nila dito. Ayan, step 4 mga idol, physical examination. So yun mga idol, tapos tayo sa physical examination. So tinanong nila ako about sa medical history, kung anong ginainom ko ng gamot in the past 30 days. So yun, sinabi ko lahat about sa uric acid ko na umatake. Tapos yun, biyanis lang po para mas masubaybayan din ang doktor na maayos din po. Tapos yun, chinek yung katawan ko kung may mga bukol or sa mga sinit natin kung may mga los-los. Yan po ang nangyari sa physical exam natin. Also, syempre, tinanong din kung may inom ba tayo or kailan yung last na inom. So, ganun po. Sinabi
naman tayo eh. Sabihin niyo na po lahat pag ganito. So, next na natin itong optometry kasi wala masyadong pila pa dito at ang cut-off dito 3:30 at 3:30 na ngayon. So, next optometry. Ayan, step 5 mga idol, optometry. Isasailalim tayo sa visual acuity test at gamit ang iba't ibang uri ng eye chart ay masusuri ng doktor kung gaano katalas ang ating paningin, malayo man o malapitan. Kaya ang regular na pagsusuri sa ating mata at paningin ay isang mahalagang bahagi ng iyong preventive health care. So, next natin mga idol, itong ECG. Ayan, ito po. So, buti naman ito lang pila ngayon at mabilis ako natawag. Ayan mga idol, step 6. Step 6 po natin ay ECG. Ito ay nagre-report ng electrical activity ng puso at nagkakadetect ng problema sa ating puso. May mga sensors at electrodes na ikakabit sa mga balat, kamay at sa mga paa. Ito ay ginagawa upang malaman ang kondisyon ng puso tulad ng may arrhythmias, coronary heart disease, at previous heart attack. Yun, tapos na tayo sa ECG. Ang next natin, so nag-sign up na ako doon. May check-in na ako doon sa pulmonary. Kasi magtatanghali na at alam kong marami ng pila nito. Tulad ng last time. So dito na tayo sa pulmonary. Madali ako mga idol. So hindi pala pwedeng mag-pulmonary kung hindi ka pa nag-vital signs. Yan, bago pulmonary mga idol, ano muna daw, vital signs mga idol. The process of pulmonary. Alright. And step 7 mga idol, vital signs po. Ang clinical evaluation na ito ay may 4 na pangunahin at mahalagang batayan ng normal na pagana ng mga sistema ng ating katawan. At Kinukuha na siya ng height, ang body temperature, kinukuha din po, pulse rate, respiration rate, and blood respiration rate, pressure. blood pressure po sa BP mga idol. Ang makitaan ng abnormalidad ay maaaring magpahiwatig ng karamdaman o kondisyon sa ating katawan. Ayan mga idol, step 8 na po siya, pulmonary and respiratory room. Dito na tayo sa pulmonary. Ayan. Step 8 po niya mga idol, pulmonary mga idol. Tapos na tayo sa vital signs. Dito na tayo sa PFT or Pulmonary Function Test. Ito ay ang pagsusuri para malaman ang kondisyon ng ating lungs. Sa tulong ng ating mga aparatus ay masusukat natin ang lung volume, lung capacity, lung rates of flow, and gas exchange. Sa pamamagitan ng mga ito ay ma-diagnose ng ating healthcare provider ang mga gamot kung sakali man na mayroon tayong certain lung disorder. Ay, salamat. Medyo ubos ang hininga ko dun sa pulmonary. Daming inhale exhale. So, next natin mga idol, doon na tayo sa audiometry. Yun yata yung last na ko. Next, dito na tayo sa audiometry. Ayan mga idol, step 9 po, pinakalas niya ay ang audiometry po mga idol. Ng iba't ibang mga kaso na maaaring pagkawala ng ating pandinig gamit ang pure tone audiometry test. Dito masusukat ang ating ability to hear at different kinds of sounds, pitches, or frequencies. Sa pamamagitan ng earphone ay maririnig din natin ang range of sounds directed to one ear at a time. So, yun na po mga idol at tatapos din ang ating Ayan mga idol, bale ito po yung asikasuhin po sa PME, laboratory, x-ray, dental, optometry, audiometry, ECG, physicometry, vital signs, physical exam, at pulmonary po mga idol. At sa lahat po ng aspiring OFW or sa mga company dyan, local or abroad, na require kayo na magpa-PEME or pre-employment medical examination, yun po ang ating process. About naman po sa psychological exam, hindi na po ako nag-take noon kasi po last and the previous medical ko po, I think 3 years ago, nag-psychological test na po ako. So, hindi na po need namin.
At syempre, kung kayo po ay magme-medical school, huwag kalimutan mag-diet. So, 8 to 10 hours po ang minimum. Maximum po is 8 hours and 10 hours po ang maximum fasting. And also, iwasan mo natin yung mga karne o mga red meat, lalo na sa mga masebo, mga cholesterol. Kaya, diet po muna bago mag-medical. So, 1 week or 10 days, pwede na yun, depende po. Kailangan palang todo diet dito mga Thank you idol. for watching po. At maraming salamat po sa lahat na nanonood. At sana nakatulong ang video na to. At ingat po tayong lahat. God bless. So ayan mga idol, supportahan po natin si Paisano Vlog PH mga idol. Ang ganda po ng kanyang tutorial, nagustuhan ko po kasi mga idol. Ayan, shoutout po sa iyo Paisano Vlog PH. Maraming salamat po sa inyong tutorial. Makakatulong po sa akin to mga idol. Sa mga nangangarap pong mga seafarers dyan mga idol, ayan, ayan po kanyang tutorial. Panoorin niyo po mga idol, Paisano Vlog PH. So ayan mga idol, kung nagustuhan niyo po ang aking video at nagustuhan niyo po ang kanyang video, ayan, i-search niyo lang po yung Paisano Vlog PH. Ayan mga idol, maraming salamat po sa inyo mga idol. God bless po and keep safe mga idol. Thank you.